Ang bawat hampas ng alon ay parang suntok ng isang higante. Ibinabato nito ang maliit at lumang baroto ni Mateo na parang isang basahang laruan, at sa bawat pagkakataon, ang tanging nagagawa niya ay ang kumapit ng mas mahigpit sa kanyang sagwan. Ang mga ugat sa kanyang braso ay halos pumutok na, umuulan ng galit mula sa langit. Ang hangin ay sumisipol na parang isang nagwawalang kaluluwa, dala ang amoy ng alat at pagkawasak. Sa paligid niya, ang dating payapang dagat ng Iloilo ay isa ng kumukulong kaldero ng itim na tubig at puting bula. Sinabihan na siya ng ibang mangingisda. Baliw daw siya. Isang batang walang magulang at walang kinabukasan na gustong magpakamatay. Pero hindi nila narinig ang narinig ni Mateo sa maliit at debateryang radyo bago ito tuluyang mamatay. Isang pamilya, isang mag-asawa, ang natrap sa maliit na isla ng Guimaras, iniwan ng kanilang bangka. Hindi naiintindihan ni Mateo ang malalaking pera o ang mga politika sa likod ng mga charity trip na nababanggit. Ang alam niya lang, may mga taong nangangailangan ng tulong. At sa mundong ito, naniniwala siyang ang kabutihan, ang tanging sagwan na hindi nababali. Ito ang kanyang munting panalangin. Kung magiging mabuti ka, hindi ka lalamunin ng dagat. Kaya heto siya ngayon, sinusugal ang nag-iisang buhay na mayroon siya para sa mga taong hindi niya kilala. Matapos ang tila walang katapusang pakikipagbuno sa bagyo, sa wakas ay natanaw niya ang baybayin ng Guimaras. Doon, sa ilalim ng isang nakahilig na puno ng niyog, nakita niya sila. Isang lalaki at isang babae, kapwa basang-basa at nanginginig. Ang kanilang mamahaling damit ay gutay-gutay at puno ng putik. Dahan-dahan niyang itinabi ang baroto. "Sir? Ma'am?" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa ugong ng hangin. Ang babae ang unang lumingon. Sa kanyang mga mata, nakita ni Mateo ang isang uri ng pagod na higit pa sa pisikal. Ito ay pagod ng kaluluwa. Ang lalaki naman, na nakasandal sa puno, ay pilit na tumayo. Ngunit muling napaupo, tila naubos na ang lahat ng lakas. "Sino ka, iho?" tanong ng lalaki. Hirap na hirap magsalita. "Ako po si Mateo. Nandito po ako para tulungan kayo." Walang maraming tanong. Ang desperasyon sa kanilang mga muka ay sapat ng sagot. Tinulungan ni Mateo ang babae, si Doña Celeste, na sumakay sa baroto. Nanginginig ang buong katawan nito, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa takot. Sunod niyang inalalayan ang lalaki, si Don Rafael. Mabigat ito, at sa bawat hakbang ay nararamdaman ni Mateo ang pagprotesta ng kanyang mga kalamnan. Ang pagbalik ay mas mahirap ng 1,000 beses. Ngayon, hindi na lang sarili niya ang kailangan niyang iligtas. Ngayon, may 2 pang buhay na nakasalalay sa kanya. Sumasalungat ang hangin. Bawat pagsagwan ay parang pagbuhat ng buong mundo. Nararamdaman na niya ang pag-init ng kanyang noo, ang simula ng isang lagnat. Ang balat sa kanyang mga palad ay nagsisimula ng mapunit. Pero sa tuwing titingin siya sa mag-asawa, sa kanilang mga mukhang puno ng pag-asa na nakatuon sa kanya, humuhugot siya ng lakas mula sa kung saan. Para sa isang batang lumaki ng mag-isa, ang makitang may umaasa sa kanya ay isang kakaibang pakiramdam. Nang sa wakas, ay dumaong sila sa pier ng Iloilo, kung saan nagkukumpulan na ang ilang mga tao, bumigay na ang katawan ni Mateo. Ang huli niyang nakita ay ang paglapit ng mga tao, ang mga sigawan, at ang mukha ni Don Rafael na puno ng pag-aalala. Bago siya lamunin ng dilim, naramdaman niya ang pagbagsak niya sa mga braso nito. Pagmulat niya ng mata, ang una niyang naramdaman ay ang lambot. Malambot na kumot, malambot na unan. Hindi ito ang sahig na tabla ng kanyang maliit na barong-barong. Ang hangin ay hindi amoy isda at alat, kundi amoy malinis na linen at bulaklak. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakita niya ang isang babae na nakaupo sa tabi ng kama. Hawak ang isang basang bimpo.
si Doña Celeste. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng walang katapusang pag-aalala at pasasalamat. "Gising ka na, anak," sabi nito sa isang napakalambing na boses. Sinubukan ni Mateo na bumangon, ngunit pinigilan siya nito. "Huwag ka munang gumalaw. Mataas ang lagnat mo kagabi. Araw ka ng walang malay." Tumingin si Mateo sa kanyang mga kamay. May benda. Maingat na nilagyan ng gamot. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Doña Celeste, gumulong sa kanyang pisngi. Hinawakan nito ang kamay ni Mateo. Ang kanyang hawak ay mahigpit at puno ng emosyon. "Ikaw ang milagrong ipinadala ng Diyos sa amin," bulong nito. Nanginginig ang boses. "Simula ngayon, ito na ang tahanan mo." Lumipas ang mga taon. Ang alat ng dagat ay napalitan ng amoy ng bagong print na libro. Ang paghampas ng alon sa kanyang baroto ay napalitan ng malamyos na tunog ng piano na tumutugtog sa sala. Ang gutom ay naging isang malayong alaala na lamang. Para kay Mateo, ang puting bahay sa tabi ng dagat ay hindi lang isang tahanan. Ito ay isang hiwaga, isang panaginip na hindi niya alam kung paano sisimulan. Sa mga unang buwan, natutulog siyang nakabaluktot sa isang sulok ng malambot na kama. Hindi sanay sa luwag nito. Nagigising siya sa kalagitnaan ng gabi. Iniisip na kailangan na niyang ayusin ang kanyang lambat. Bago niya mapagtanto na ang tanging kailangan niyang gawin ay ang bumalik sa pagtulog. Tinuruan siya ni Doña Celeste, ang kanyang Mama Celeste, na magbasa. Sa ilalim ng pasensyosong gabay nito, ang mga letra ay naging salita, at ang mga salita ay naging mga bintana patungo sa ibang mundo. Ibinili siya ni Don Rafael, ang kanyang Papa Rafael, ng uniforme para sa eskwela. Noong unang isinuot iyon ni Mateo, tumayo siya sa harap ng salamin ng halos isang oras. Ang batang marungis mula sa pantalan ay nawala na. Ang nasa harap niya ay isang binatang may malinis na damit at isang kinabukasang naghihintay. Ang pagmamahal na ibinigay nila sa kanya ay parang isang malaking kumot na bumalot sa lahat ng kanyang mga sugat. Pero may isang anino sa kanilang perpektong mundo. Ito ay si Esteban, ang nakababatang kapatid ni Don Rafael. Ang kanyang tito Esteban, palagi itong dumarating ng walang pasabi. May dalang mamahaling regalo at isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Mabait ito kay Mateo, pero sa paraang nakakakilabot. Isang hapon, sa kanyang kaarawan, binigyan siya nito ng isang mamahaling relo. "Para sa paborito kong pamangkin," sabi ni Esteban. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat ni Mateo. Hinigpitan nito ang hawak. "Ang swerte mo, iho. Minsan, sapat na ang nasa tamang lugar ka, sa tamang oras para magbago ang buong buhay mo." May lamig sa mga salitang yon na naramdaman ni Mateo hanggang sa kanyang mga buto. Ngumiti lang siya at nagpasalamat, pero itinago niya ang relo sa ilalim ng kanyang aparador at hindi na muling isinuot. Ang pagmamahal ni Mama Celeste ang kanyang kanlungan. Isang gabi, habang nakaupo sila sa beranda at pinapanood ang paglubog ng araw, ikinuwento nito ang isang lihim na nagpabago sa pagtingin ni Mateo sa lahat. "Alam mo, Mateo, simula nito, ang boses ay mahina. Bago ka dumating, nawalan kami ng isang anghel." Ikinuwento nito ang tungkol sa unang anak nila ni Rafael na namatay bago pa man maisilang. Isang sakit na halos ikawasak ng kanyang kaluluwa. Sa loob ng maraming taon, ang bahay ay puno ng katahimikan at lungkot. Hinawakan ni Mama Celeste ang kanyang pisngi. Ang mga mata nito ay puno ng luha. "Tapos, dumating ka. Ikaw ang sagot sa lahat ng aking mga dasal, anak. Pinagaling mo ang puso ko." Niyakap ni Mateo ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, ipinangako niya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para protektahan ang babaeng ito. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng buhay na hindi niya kailanman pinangarap. Iyon ang dahilan
kung bakit mas masakit ang mga salitang narinig niya ng gabing iyon. Nagising si Mateo dahil nauuhaw siya. Dahan-dahan siyang bumaba papunta sa kusina. Ayaw gumawa ng ingay. Madilim na ang buong bahay, maliban sa isang maliit na ilaw na nagmumula sa ilalim ng pinto ng opisina ng kanyang Papa Rafael. Palapit na sana siya nang marinig niya ang isang boses. Pamilyar. Malamig. Si Esteban. Huwag mong kalimutan kung sino ang lumikha ng perpektong kwentong ito, kuya. Sabi ni Esteban sa isang tonong mahina, ngunit puno ng pagbabanta. Nanigas si Mateo sa kanyang kinatatayuan. Ang baso ay halos mahulog mula sa kanyang kamay. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko ito kayang dalhin, Esteban. Sagot ni Don Rafael. Ang boses ay puno ng pagod at pagsisisi. Narinig ni Mateo ang isang mahinang tawa mula kay Esteban. Ngayon ka pa ba atras? Huwag mong hayaang sirain ng awa mo ang lahat. Ang mga salita ni Esteban ay naging isang tinik na bumaon sa isipan ni Mateo. Huwag mong hayaang sirain ng awa mo ang lahat. Hindi niya iyon makalimutan. Sa umaga, habang nag-aalmusal sila, tinititigan niya ang kanyang Papa Rafael, hinahanap ang anumang senyales, anumang bakas ng kasinungalingan sa mukha nito. Wala siyang makita, kundi ang karaniwang kabaitan. Pero ang pagdududa, kapag naitanim na, ay parang isang halamang gumagapang. Nagsimula itong kumalat sa bawat sulok ng kanyang masayang buhay. Napansin niya kung paano nag-iiba ang ekspresyon ng kanyang ama sa tuwing nababanggit ang pangalan ni Esteban. Isang mabilis na pag-igting ng panga, isang bahagyang pag-iwas ng tingin. Napansin niya kung paano minsan, sa kalagitnaan ng gabi, nakikita niyang nakatayo si Don Rafael sa beranda, nakatingin sa madilim na dagat na parang may malalim na kasalanang dinadala. Sinubukan niyang isantabi ang lahat. Utang na loob. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Utang niya ang buhay niya sa mga taong ito. Ang pagdudahan, sila ay isang uri ng pagtataksil. Isang Sabado ng umaga, tinawag siya ng kanyang Mama Celeste. Mateo, anak, pwede mo bang tulungan si Mama? Sabi nito. May hawak na mga basahan. Kailangan nating linisin ang prayer room. Darating ang mga kaibigan ko para sa aming weekly prayer meeting. Ang prayer room ang paboritong lugar ni Doña Celeste sa buong bahay. Maliit ito at simple. May isang maliit na altar, mga imahe ng santo, at isang lumang bookshelf na puno ng mga religious books at Biblia. Ito ang kanyang santuaryo. Habang nagpupuna si Mateo ng alikabok sa bookshelf, aksidente niyang nasagi ang isang malaki at makapal na Biblia. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog. Diyos ko, mag-ingat ka anak, sabi ni Mama Celeste. Pinulot ni Mateo ang Biblia. Pero nang ibabalik na sana niya ito, may napansin siyang kakaiba. Ang parte ng pader sa likod ng kung saan nakalagay ang Biblia ay tila bahagyang umuurong. Kinabahan siya. Hinintay niyang lumabas ng kwarto ang kanyang ina bago niya sinubukan itong tingnan muli. Nanginginig ang kamay na itinulak niya ang panel. Isang mahinang click ang kanyang narinig. Bumukas ang isang maliit na sikretong kompartimento. Nanlamig ang buo niyang katawan. Sa loob, may isang manipis na folder na nababalutan na ng alikabok. Ang nakasulat sa labas ay mga salitang nagpatigil sa kanyang paghinga. Guimara Storm Relief Fund. Dahan-dahan kinuha niya ito. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis na parang gusto nang kumawala sa kanyang dibdib. Binuklat niya ang folder. Puno ito ng mga papeles, mga financial statement, mga resibo. Nakita niya ang malalaking halaga ng perang inilipat sa isang kumpanya na pamilyar sa kanya, ang isa sa mga negosyo ni Esteban. Ang mga petsa ay tumutugma sa mga linggo pagkatapos siyang mailigtas. Pero hindi iyon ang pinakakakilakilabot na natuklasan niya. Sa pinakahuling pahina ng folder, may isang papel na naiiba sa lahat. Isang draft ng isang press release. Nakasulat dito ang buong kwento ng kanyang
kabayanihan, ang milagrosong pagliligtas sa mag-asawang Don Rafael at Doña Celeste. Ang bawat detalye ay nandoon, isinulat sa paraang nakakaantig ng damdamin. Pero habang binabasa niya ang mga salita, ang kanyang mga mata ay napako sa isang bagay sa itaas ng papel, ang petsa. Ang petsa kung kailan isinulat ang draft ng press release. Isang linggo bago pa man dumating ang bagyo. Ang press release ay parang isang lason na dahan-dahang kumalat sa buong sistema ni Mateo. Isinara niya ang sikretong kompartimento. Ibinalik ang Biblia sa dati nitong lugar. At sinubukang kumilos na parang walang nangyari. Ngumiti siya sa kanyang Mama Celeste, nagmano siya sa kanyang Papa Rafael, pero sa loob-loob niya, isang bagyo na mas malakas pa kaysa sa bagyong nagdala sa kanya sa pamilyang ito ang nagsisimulang mamuo. Hindi siya makatulog. Gabi-gabi, kapag sigurado na siyang tulog na ang lahat sa bahay, binubuksan niya ang ilaw sa kanyang study table. Kinuha niya ng palihimang folder at kinuna ng litrato ang bawat pahina gamit ang kanyang cellphone. Hindi na siya ang batang walang muwang mula sa pantalan. Ang mga taon ng pag-aaral, lalo na ang mga aral sa negosyo, mula mismo kay Don Rafael ay nagbigay sa kanya ng mga kasangkapan para maintindihan ang mga dokumentong nasa harap niya. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Pinagtagpi-tagpi niya ang mga impormasyon. Ang Guimara Storm Relief Fund ay hindi isang tunay na charity. Ito ay isang fasad. Isang paraan para maglabas ng pera mula sa kumpanya ng pamilya at ilipat ito sa mga negosyo ni Esteban. Isang malinis na paraan ng paghuhugas ng maruming pera. Ang mga charity shipments na nabanggit sa mga papel ay hindi kailanman naglaman ng relief goods. Iyon ang dahilan kung bakit sa sumunod na araw, bumalik si Mateo sa lugar kung saan siya lumaki. Bumalik siya sa pantalan ng Iloilo. Ang amoy ng alat at isda ay sumalubong sa kanya na parang isang matagal ng kaibigan. Ang mga mukha ng mga mangingisda ay kasing kulubot pa rin ng dati, kasing pagod. Nakita niya ang ilan sa mga dati niyang kalaro. Ngayon, ay mga binata na ring nagbubuhat ng mga sako ng isda. Nilapitan niya si Mang Jose, isa sa mga pinakamatandang mangingisda sa pier, ang lalaking madalas magbigay sa kanya ng tirang pagkain noong bata pa siya. Mang Jose, kamusta na po? Bati ni Mateo. Aba si Mateo, binata ka na iho, at mukhang maalwan na ang buhay mo. Sagot ng matanda, tinitingnan ang malinis na damit ni Mateo. Nagkwentuhan sila, inalala ang nakaraan, at pagkatapos, maingat na inihagis ni Mateo ang kanyang tanong. Mang Jose, natatandaan niyo pa po ba yung mga barko ng tulong na ipinapadala ng pamilya ko, ng mga Sandoval, noong kasagsagan ng bagyo ilang taon na ang nakalipas? Kumunot ang noo ni Mang Jose. Mga barko ng tulong? Oo, Naalala ko yung malalaking barko ng kumpanya ninyo na may karatula pang Sandoval Charity. Pero ang alam ko, wala namang laman yun na relief goods, iho. Mga construction materials ang lulan noon, papunta sa isang private resort na itinatayo. Kinumpirma ng mga salita ni Mang Jose ang lahat. Isang malamig na galit ang gumapang sa puso ni Mateo. Pag-uwi niya ng gabing iyon, hindi na niya napigilan ang sarili. Dinatnan niya ang kanyang Papa Rafael sa opisina nito, nag-iisa. Pa, simula ni Mateo, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. May gusto po sana akong itanong tungkol sa Guimaras Relief Fund. Sa isang iglap, nawala ang init sa mukha ni Don Rafael. Napalitan ito ng pagkagulat at pag-aalala. Saan mo narinig yan, Mateo? Matagal ng issue yan. Huwag mong pakialaman ang mga bagay na hindi mo naiintindihan. Mabilis na sagot nito, medyo tumaas ang boses. Gusto ko lang pong maintindihan pa. Wala kang kailangang intindihin. Sigaw ni Don Rafael, isang bagay na hindi pa nito kailanman ginawa kay Mateo. Ako ang ama mo, at sinasabi ko sa'yo, tigilan mo na yan. Tumalikod si Mateo.
Ang kanyang puso ay durog. Ang galit ng kanyang ama ay hindi galit ng isang taong walang kasalanan. Ito ay galit ng isang taong natatakot. Umakyat siya sa kanyang kwarto. Ang isip ay gulong-gulo. Naupo siya sa kanyang kama, nakatingin sa kawalan. Hindi niya napansin ang dahan-dahang pagbukas ng kanyang pinto. Nang lumingon siya, nakatayo roon si Esteban, nakasandal sa hamba ng pinto. Sa kamay nito, hawak ang isang piraso ng papel, ang papel kung saan iginuhit ni Mateo ang diagram ng money trail. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Esteban. "Alam ko ang ginagawa mo, Mateo," sabi nito sa isang boses na parang bulong ng isang ahas. "Tumigil ka na, para sa ikabubuti ng lahat." Nanlamig ang dugo ni Mateo. Ang nangiti ni Esteban ay parang yelo, walang kahit anong bahid ng kabaitan. "Paano? Paano mo nakuha yan?" tanong ni Mateo. Ang boses ay nanginginig. Naglakad si Esteban papasok sa kwarto. Isinara ang pinto sa likuran niya. Ang mahinang click ng seradura ay parang tunog ng isang seldang ikinandado. "Hindi mahalaga kung paano ko nalaman, Mateo," sagot ni Esteban. Umupo sa study chair ni Mateo na para bang pag-aari niya ito. "Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin mo ngayon dahil alam mo na." Itinupi nito ang papel at ibinulsa. "Akala mo ba matalino ka na? Akala mo ba kaya mong talunin ang isang larong matagal nang nilalaro bago ka pa man dumating?" Kasinungalingan ang lahat. Hindi na napigilang sigaw ni Mateo. "Ginawa ninyong palabas ang lahat. Ginamit ninyo ako." Sa halip na magalit, tumawa lang si Esteban. Isang tawang mahina at mapang-asar. "Palabas? Oo, pero isang palabas na nagligtas sa pamilyang ito. Isang palabas na nagbigay sa iyo ng buhay na ganito. O baka naman mas gusto mong bumalik sa pantalan at magkalkal ng basura." Bawat salita ay isang sampal. At tungkol naman sa paggamit sa iyo, isipin mo na lang na isa kang napakagandang investment, maliit na puhunan para sa isang napakalaking pakinabang. Tumayo si Esteban at lumapit kay Mateo. Akala ni Mateo ay sasaktan siya nito, pero tinapik lang nito ang kanyang balikat. "Hindi ito banta, Mateo. Ito ay isang paalala. Isang paalala sa kung ano ang pwedeng mawala sa iyo, sa ating lahat." Kinabukasan, isinama siya ni Esteban. "Mag-usap tayo," sabi nito. Walang pagpipilian si Mateo kundi ang sumama. Sa loob ng mamahaling sasakyan ni Esteban, habang binabaybay nila ang daan sa tabi ng dagat, inilahad ng tiyuhin niya ang buong katotohanan na parang nagbabasa lang ng isang ulat sa negosyo. Lahat ng papeles ng relief fund na yon, kalmadong sabi ni Esteban. Lahat ng bank transfers, lahat ng purchase orders, nakapirma ang Kuya Rafael. Tumingin ito kay Mateo. Ang mga mata ay matalim. "Hindi ako. Hindi ang pangalan ko ang nakasulat doon. Sa mata ng batas, ang ama mo ang may kasalanan. Siya ang mananagot sa lahat." Nararamdaman ni Mateo ang bawat tibok ng kanyang puso sa kanyang lalamunan. "Kapag nagsalita ka," patuloy ni Esteban, "hindi ako ang masisira. Oo, marahil ay madadamay ako. Pero ang unang babagsak, ang kagalang-galang mong ama. Makukulong siya, Mateo, at habang buhay niyang dadalhin ang kahihiyan." Huminto ang sasakyan sa isang view deck kung saan tanaw ang buong karagatan. Kinuha ni Esteban ang kanyang cellphone, pero hindi siya ang pinakakawawa sa lahat. Ipinakita nito sa screen ang isang litratong kinunan lang kahapon. Si Mama Celeste, nakangiti habang dinidiligan ang kanyang mga rosas sa hardin. Isang wating puro at puno ng kaligayahan. "Ang babaeng yan," sabi ni Esteban. Ang boses ay biglang naging malumanay na nakakatakot. "Naaalala mo ba ang kwento niya? Ang sakit na dinanas niya noong mawala ang kanyang anak? Halos hindi niya nakayanan. Ang pagdating mo ang nagligtas sa kanya." Tinitigan ni Esteban si Mateo ng diretso sa mata. "Gusto mo bang wasakin ang babaeng yan, Mateo?
Gusto mo bang makita siyang gumuho? Mas masahol pa sa dati? Kapag nalaman niyang ang asawa niya ay isang kriminal at ang buong pundasyon ng pamilya ninyo ay isang malaking kasinungalingan, walang naisagot si Mateo. Ang mga salita ay naipit sa kanyang ligaligan. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, ang lahat ay tila normal. Nagtatawanan sina Don Rafael at Doña Celeste. Nagkukwento tungkol sa kanilang araw. Mateo anak, bakit ang tahimik mo? Tanong ni Mama Celeste. Hinahawakan ng kanyang kamay. Ngumiti lang si Mateo. Isang pilit na ngiti. Habang pinapanood niya silang masaya at walang kamalay-malay, nararamdaman niya ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Ngayon, naiintindihan na niya. Nasa kanyang mga kamay ang pagpili, ang katotohanan na sisira sa kanila o ang katahimikan na sisira sa kanya. Kinabukasan, may dumating na isang package para sa kanya sa pamamagitan ng mail. Isang simpleng brown envelope, walang pangalan ng nagpadala. Nagtataka, binuksan niya ito sa loob ng kanyang kwarto. Sa loob, may isa pang set ng mga dokumento. Mga ebidensya ng isa pang ilegal na transaksyon ni Esteban, mas malaki at mas mapanganib. Pero hindi iyon ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa ilalim ng mga dokumento, may isang sulat. Isang sulat kamay. At ang sulat kamay na yon ay sulat kamay ng kanyang Papa Rafael. Nanginginig ang mga kamay ni Mateo habang hawak ang sulat. Bawat kurba ng mga letra, bawat pagdiin sa papel ay pamilyar. Ito ang sulat kamay na gumabay sa kanya sa kanyang mga unang takdang aralin. Ito ang sulat kamay na pumipirma sa kanyang report card ng may pagmamalaki. Ito ang sulat kamay ng kanyang Papa Rafael. Ang petsa sa itaas ng liham ay nakasulat ng malinaw. 1 linggo bago ang bagyo. 1 linggo bago ang pagliligtas. Ang liham ay para kay Esteban. Dahan-dahan, sinimulan niyang basahin. Ang bawat salita ay parang isang piraso ng bubog na tumutusok sa kanyang mga mata. Esteban, pinag-isipan kong mabuti ang plano mo. Alam ng Diyos na kinasusuklaman ko ang bawat bahagi nito. Ito ay labag sa lahat ng itinuro sa atin ni Papa. Isang kasinungalingan, isang panloloko, pero gabi-gabi, nakikita ko si Celeste. Nakikita ko ang lungkot sa kanyang mga mata na hindi kayang burahin ng panahon. Naririnig ko siyang umiiyak ng tahimik kapag akala niya ay tulog na ako. Ang mga usap-usapan tungkol sa pagkalugi ng ating negosyo ay lalo lang nagpapalubha sa kanyang kalagayan. Kailangan niya ng pag-asa, kailangan niya ng isang himala. Kaya pumapayag na ako. Gawin mo na ang kailangan mong gawin. Itayo mo ang kwento ng kabayanihan na gusto mo. Ayusin mo ang gusot sa kumpanya sa paraang alam mo. Isang kondisyon lang ang hinihiling ko. Protektahan mo si Celeste. Huwag na huwag mong hahayaang malaman niya ang katotohanan. Hinding-hindi niya ito makakayanan. Bahala na ang Diyos sa kaluluwa ko. Rafael, binitiwan ni Mateo ang sulat. Nahulog ito sa sahig na parang isang patay na dahon. Ang hangin sa kanyang baga ay biglang naubos. Isang bagay ang malaman na si Esteban ang utak sa likod ng lahat. Isang bagay ang isipin na ang kanyang ama ay isang biktima lamang, isang taong duwag at walang lakas ng loob na lumaban. Pero ibang-iba ang sakit kapag nalaman mong ang taong pinagkakatiwalaan mo ng buong puso ay kasabwat. Hindi siya biktima, pumayag siya. Ang lahat ng alaala ay bumalik sa kanya na parang isang malaking alon. Ang pag-aalala sa mukha ni Don Rafael nung iligtas niya sila. Ang mga yakap, ang mga aral tungkol sa pagiging isang mabuting tao. Lahat pala ay bahagi ng isang napakalaking kasinungalingan. Hindi na niya alam kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Ang pagmamahal ba na naramdaman niya sa loob ng maraming taon ay totoo? O bahagi lang din iyon ng plano? Dala ang sulat? Bumaba si Mateo. Wala siyang sinabi. Hindi niya kailangang magsalita. Nakita niya ang kanyang Papa Rafael sa sala, nagbabasa ng dyaryo. Nilapitan niya ito. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak.
Dahan-dahan, inilapag niya ang sulat sa mesang nasa pagitan nila. Nakita ni Mateo ang pagbabago sa mukha ng kanyang ama. Unang-una ay pagtataka, sunod ay pagkilala sa sulat kamay. At pagkatapos, isang matinding pagkataranta at pamumutla na tila nakakita ito ng multo. Ibinaling ni Don Rafael ang tingin mula sa sulat patungo sa mga mata ni Mateo. At sa mga matang yon, nakita ni Mateo ang lahat. Ang pagkakasala, ang kahihiyan, ang pag-amin. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Pagkatapos ng tila walang hanggan, isang bagay ang nangyari na hindi inaasahan ni Mateo. Dahan-dahang tumayo si Don Rafael mula sa kanyang upuan. Naglakad ito palapit sa kanya. At doon, sa gitna ng kanilang magandang sala, ang makapangyarihang si Don Rafael Sandoval ay lumuhod. Sa harap ni Mateo, nagsimulang mamasa ang mga mata nito. "Patawarin mo ako, anak," sabi nito. Ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. "Patawarin mo ako." Pagkatapos ay sinabi nito ang mga salitang tuluyang dumurog sa puso ni Mateo. "Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mong sasabihin sa mama mo. Pakiusap." Umalis si Mateo sa sala. Hindi niya nilingon ang kanyang ama na nanatiling nakaluhod. Ang mukha ay nakasubsob sa mga palad. Umakyat siya sa kanyang kwarto. Isinara ang pinto. At doon, sa dilim, hinayaan niyang bumagsak ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Ang dating masayang tahanan ay naging isang malamig na kaharian ng katahimikan. Sa mga sumunod na araw, si Mateo ay naging isang multo sa sarili niyang bahay. Lumalabas lang siya ng kwarto kapag kailangan. Sa hapagkainan, hindi siya nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato. Isang tunog na mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ang pagkain ay walang lasa. Ang mga bulaklak sa hardin ay walang kulay. Nakikita niya ang sakit sa mga mata ng kanyang Mama Celeste. Ang pagkalito, bawat tingin nito sa kanya ay parang isang tanong na hindi niya kayang sagutin. Nakikita niya ang kahihiyan sa mukha ng kanyang Papa Rafael na hindi na makatingin ng diretso sa kanya. Isang gabi, hindi na natiis ni Doña Celeste. Kumatok ito sa pinto ng kwarto ni Mateo. "Mateo? Anak?" Hindi sumagot si Mateo. Nakaupo lang siya sa sahig, nakasandal sa pader. "Anak, pakiusap. Buksan mo ang pinto." Narinig niyang sabi nito. Ang boses ay nanginginig na. "Mag-usap tayo. Ano man ang problema, kaya nating ayusin. Pamilya tayo." Pamilya. Ang salitang yun ay parang isang kutsilyong sumaksak sa kanya. "Anak, may nagawa ba akong mali?" Tanong nito. Ang boses ay tuluyan ng nabasag. Hindi pa rin siya sumagot. Napasandal na lang siya sa pinto at naramdaman niya ang sunod-sunod na pagpatak ng kanyang mga luha. Paano niya sasabihin ang totoo nang hindi winawasak ang babaeng nasa kabilang panig ng pinto? Narinig niya ang mga yabag nito na papalayo. Ang katahimikan ay bumalik. Mas mabigat at mas masakit kaysa dati. Pakiramdam niya ay isa lang siyang piyesa sa isang laro ng mga nakatatanda. Isang piyesa na ginamit para pagtakpan ng isang kasalanan. Ang pagmamahal na akala niya ay totoo ay isa palang gantimpala para sa kanyang hindi sinasadyang partisipasyon. Ang buong buhay niya sa loob ng bahay na ito ay itinayo sa pundasyon ng isang malaking kasinungalingan. Kinagabihan, hindi na niya kaya. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo. Nagmaneho siya ng walang patutunguhan hanggang sa dinala siya ng kanyang mga gulong sa isang pamilyar na lugar. Sa pantalan ng Iloilo, bumaba siya ng sasakyan. Ang amoy ng alat at isda ay hindi nagbago. Ang lamig ng hangin mula sa dagat ay dumampi sa kanyang pisngi. Nakita niya ang mga ilaw mula sa mga bangka sa malayo, mga munting bituin sa madilim na tubig.
Umupo siya sa dulo ng pier, ang parehong lugar kung saan siya madalas umupo noong bata pa siya, nangangarap ng isang mas magandang buhay. Noon, wala siyang pera, wala siyang pamilya, wala siyang masarap na pagkain. Pero mayroon siyang isang bagay na wala siya ngayon, isang malinis na paniniwala sa kabutihan. Ngayon, sa gitna ng lahat ng meron siya, isang magandang bahay, mamahaling damit, isang kinabukasang nakahain na, hindi pa siya kailanman naging ganito kalungkot at nag-iisa. Nawala ang lahat, ang tiwala, ang respeto, ang pamilyang akala niya ay kanya. Habang nakatingin siya sa kawalan, biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-atubili siyang sagutin, pero may nag-udyok sa kanyang pindutin ang accept. Hello! Isang natatarantang boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang tauhan sa kumpanya na kilala si Mateo. Sir Mateo! Sir Mateo! Nanonood po ba kayo ng balita? Hindi, bakit? Si Sir Esteban po. Hinuli si Sir Esteban. Isang malaking political scandal. Lahat ng assets niya, naka-freeze na. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Pag-uwi ni Mateo, naabutan niyang nakabukas ang telebisyon sa sala. Nandoon ang kanyang Mama Celeste at Papa Rafael, kapwa nakatitig sa screen, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang mukha ni Esteban ay nasa lahat ng channel. Hindi ito ang karaniwang nanggiti niyang mapang-asar na laging nakikita ni Mateo. Ngayon, ang mukha niya ay puno ng pagkagulat at galit habang iginigiya siya ng mga pulis. Ang iskandalo ay walang kinalaman sa Guimaras Relief Fund. Ito ay isang hiwalay na kaso. Isang mas malaki at mas maruming transaksyon. Isang bribery case na sangkot ang isang mataas na opisyal ng gobyerno. Ang mga kasosyo ni Esteban sa krimen na ito, sa takot na sila ang unang bumagsak, ang siya mismong naglaglag sa kanya. Ang batas ng karma, hindi ito nagmula kay Mateo. Ito ay nagmula mismo sa kasakiman ni Esteban. Tumingin si Mateo sa kanyang mga magulang. Ang kanyang Mama Celeste ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang mukha ay puno ng pagkalito at pag-aalala. Rafael, anong nangyayari? Pero ang reaksyon ng kanyang Papa Rafael ang mas kumuha ng atensyon ni Mateo. Walang gulat sa mukha nito, walang takot. Tanging isang kakaibang kapayapaan na may halong matinding kalungkutan. Para bang isang napakabigat na tinikang sa wakas ay nabunot mula sa kanyang dibdib. Tumingin si Don Rafael kay Mateo. Sa kanilang mga mata, nagkaroon ng isang tahimik na pag-uusap, isang pag-unawa. Nang gabing iyon, matapos huminahon ang lahat at makatulog na si Doña Celeste sa tulong ng gamot, nilapitan ni Don Rafael si Mateo na nakaupo sa beranda. Dala ng ama ang 2 tasa ng mainit na kape. Iniabot nito ang isa kay Mateo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nagkaroon sila ng lakas ng loob na magkaharap. Umupo si Don Rafael sa tabi niya. Matagal silang hindi nagsalita. Tanging ang tunog lang ng mga alon sa di kalayuan ang maririnig. Alam ko na mangyayari ito. Sa wakas ay nagsalita si Don Rafael. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw. Hindi sa ganitong paraan, pero alam kong darating ang araw na sisingilin siya ng kanyang mga kasalanan. Huminga ito ng malalim. Wala akong balak ipagtanggol ang sarili ko, Mateo, o ang kapatid ko, pero gusto kong malaman mo ang buong kwento. At doon, sa ilalim ng kalmadong kalangitan, ikinuwento ni Don Rafael ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanilang kabataan, kung paano siya ang laging paborito ng kanilang mga magulang at kung paano lumaki si Esteban na may inggit at galit sa puso. Ikinuwento niya kung paano siya, dahil sa kahinaan at pagnanais na iwasan ng gulo, ay nagpabaya at hinayaang lumaki ng lumaki ang kasakiman ng kapatid. Inamin niya ang kanyang pagkakasala sa Guimaras, ang kanyang takot na baka hindi na kayanin ni Celeste ang isa pang dagok sa buhay.
ang kanyang kahihiyan sa sarili dahil sa pagiging isang duwag. Ang pagmamahal ko sa iyo, Mateo, sabi ni Don Rafael. Lumingon ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng sinseridad. Iyon lang ang tanging bagay na totoo. Sa kwentong yon, nang dumating ka sa buhay namin, hindi ka lang naging milagro para sa mama mo. Naging milagro ka rin para sa akin. Tinuruan mo akong maalala kung paano maging isang ama. Tumayo si Don Rafael. Pumasok ito sa loob ng bahay. Pagbalik niya, dala na niya ang orihinal na folder ng Guimara Storm Relief Fund na itinago niya. Ang mismong folder na natuklasan ni Mateo. Inilapag niya ito sa mga kamay ni Mateo. Nasa iyo na ang desisyon ngayon, anak. Sabi ni Don Rafael, ang boses ay matatag na. Kung gusto mong isumbong ako, kung gusto mong ipakita ito sa mundo, tatanggapin ko. Karapatan mo yan. At marahil, iyon ang parusang nararapat sa akin. Nakatitig lang si Mateo sa folder. Ang bigat nito ay parang bigat ng kinabukasan ng kanilang pamilya. Habang nag-iisip siya, isang anino ang lumitaw sa may pintuan ng beranda, si Doña Celeste. Gising na pala ito. Narinig niya ang huling sinabi ni Don Rafael. Ang kanyang muka ay isang blangkong papel. Basa ng mga luhang hindi pa niya pinupunasan. Tumingin siya sa folder na hawak ni Mateo, pagkatapos ay sa kanyang asawa, at sa huli, kay Mateo. Mateo? Bulong nito. Ang boses ay basag. Ang mga sinasabi ng papa mo, totoo ba? Ang tanong ni Doña Celeste ay parang isang dagang nakabitin sa hangin. Ang tatlong tao sa beranda ay nakatayo na parang mga estatwa. Bawat isa ay nakakulong sa sarili nilang mundo ng sakit at pag-aalala. Si Don Rafael ay napapikit. Handa nang tanggapin ang hatol. Si Doña Celeste ay nakatingin kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit may bahid pa rin ng hindi mapapantayang pagmamahal. Naghihintay ng isang sagot na maaaring sumira sa kanya. Lahat ng tingin ay na kay Mateo. Tumingin si Mateo sa folder na hawak niya. Ang katotohanan, ang ebidensya, ang sandata na wawasak sa lahat. Pagkatapos, tumingin siya sa mukha ng kanyang Mama Celeste. Nakita niya rito, hindi lang ang babaeng nag-ampon sa kanya, kundi ang babaeng naghilom sa kanyang mga sugat, nagturo sa kanyang magbasa, at nagparamdam sa kanya ng pagmamahal na hindi niya kailanman naranan. Paano mo sasaktan ng isang taong nagbigay sa iyo ng lahat? Dahan-dahan, huminga ng malalim si Mateo. Hindi niya sinagot ng diretso ang tanong. Sa halip, tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang ina. Mama, sabi niya sa isang boses na kalmado at puno ng katiyakan. Ang pagmamahal na ibinigay ninyo sa akin, iyon po ang totoo. Iyon lang ang mahalaga. Hindi na kailangan ng mas maraming paliwanag. Sa mga salitang iyon, naiintindihan na ni Doña Celeste. Marahil ay hindi ang buong detalye, pero ang esensya. Naintindihan niyang may isang malaking kasalanan, isang malaking kasinungalingan, pero naintindihan din niya ang pinipili ng kanyang anak. Naglakad si Mateo dala ang folder. Hindi papasok ng bahay, kundi palabas, papunta sa hardin, kung saan nakatayo ang isang maliit na lumang tapayan na ginagamit sa pagsusunog ng mga tuyong dahon. Sumunod sa kanya ang kanyang mga magulang, walang nagsasalita. Tanging ang tunog lang ng kanilang mga yabag sa damuhan ang maririnig sa katahimikan ng gabi. Huminto si Mateo sa harap ng tapayan. Kumuha siya ng posporo mula sa kanyang bulsa. Tumingin siya sa kanyang ama, isang tingin ng pagpapatawad. Tumingin siya sa kanyang ina, isang tingin ng pag-a-assure, at pagkatapos, sinindihan niya ang isang pahina ng folder. Unti-unting kinain ng apoy ang papel, ang mga numero, ang mga kasinungalingan, ang katotohanang nagpahirap sa kanya. Isa-isa niyang inihulog ang bawat pahina sa apoy, pinapanood itong maging abo, at tangayin ng hangin. Ang maliit na apoy ay sumasayaw sa dilim. Ang liwanag nito ay tumatama sa kanilang tatlong mukha.
Sa sandaling iyon, hindi sila isang pamilyang binuo sa kasinungalingan. Sila ay 3 taong pinagbuklod ng isang masakit na katotohanan at pinili ang pagpapatawad kaysa sa paghihiganti. Nang matupok na ang huling piraso ng ebidensya, wala nang natira, kundi ang alitaptap ng mga baga. Hindi na nagtanong pa si Doña Celeste. Dahan-dahan siyang lumapit kay Mateo at niyakap niya ito. Isang yakap na hindi na kailangan ng mga salita. Isang yakap na nagsasabing, "Naiintindihan ko, nagpapasalamat ako, at mahal na mahal kita, anak." Niyakap din ni Don Rafael ang kanyang mag-ina. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang yakap ng kanyang ama ay walang bahid ng bigat o pagkakasala. Ito ay yakap ng isang taong nabigyan ng pangalawang pagkakataon. Habang magkakayakap sila sa gitna ng hardin, tumingin si Don Rafael kay Mateo. Hindi na bilang isang batang iniligtas, kundi bilang isang lalaking nagligtas sa kanilang lahat. Ilang buwan ang lumipas, ang buhay ay dahan-dahang bumalik sa normal, ngunit isang bagong normal. Isang mas tahimik, mas tapat na normal. Isang hapon, may isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa kanilang bahay. Si Esteban. Payat. Magulo ang buhok. Wala na ang dating yabang sa kanyang tindig. Nawala na sa kanya ang lahat. Pera, kapangyarihan, mga kaibigan. Hindi siya nakulong. Ngunit ang parusa niya ay ang mabuhay sa mundong wala na ang mga bagay na kanyang sinasamba. Hinarap siya ni Mateo sa labas ng gate. Hindi ito nagbanta. Hindi ito nakiusap. Tumingin lang ito kay Mateo. Ang mga mata ay puno ng pagkalito. "Bakit?" tanong ni Esteban. "Bakit hindi mo sinabi ang lahat? Bakit mo sinunog ang ebidensya? Pwede mo na akong tuluyang wasakin." Tinitigan ni Mateo si Esteban. Ang lalaking minsang kinatakutan niya ay isa na lamang anino ng dati nitong sarili. Wala nang galit sa puso ni Mateo. Tanging awa na lang ang natitira. "Hindi ko ginawa yun para sa'yo," kalmadong sagot ni Mateo. "Ginawa ko yun para sa kanila." Hindi na kailangan pang dugtungan. Sa simpleng sagot na yon, tila may naunawaan si Esteban. Isang katotohanang hindi niya kailanman inintindi. Ang kapangyarihan ng pagmamahal na handang magsakripisyo. Tumalikod si Esteban at naglakad palayo. Isang taong talunan na nilamon ng sarili niyang kadiliman. Hindi na siya muling nakita pa ni Mateo. Isang linggo pagkatapos noon, nagpaalam si Mateo sa kanyang mga magulang. "Kailangan ko lang pong bumalik sandali," sabi niya. "May kailangan lang akong balikan." Hindi na sila nagtanong. Ang pagtitiwala sa pagitan nila ay muling nabuo, mas matibay pa kaysa dati. Ang pagpapaalam ay hindi katulad ng dati. Niyakap siya ng kanyang Papa Rafael, isang yakap ng paggalang at pasasalamat. Niyakap siya ng kanyang Mama Celeste, isang yakap na puno ng pag-unawa at walang hanggang pagmamahal. Nagmaneho si Mateo pabalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Bumalik siya sa pantalan ng Iloilo. Ang amoy ay pareho pa rin. Ang tunog ng mga alon ay pareho pa rin. Ang tanawin ng mga pagod na mangingisda ay pareho pa rin. Pero siya, si Mateo, ay hindi na ang dating Mateo. Naglakad siya sa kahabaan ng pier, ang mamahalin niyang sapatos ay tumatapak sa mga tabla kung saan dati siyang naglalakad ng nakayapak. Naalala niya ang gutom, naalala niya ang lamig, naalala niya ang pag-iisa, pero wala nang sakit. Tanging pagtanggap. Ang bawat bahagi ng kanyang nakaraan ay humubog sa kung sino siya ngayon. Ang batang nag-iisang lumaban sa bagyo. Ang binatang nakatuklas ng isang masakit na katotohanan. Ang lalaking pumili ng pagpapatawad kaysa sa paghihiganti. Umupo siya sa dulo ng pier, sa parehong lugar kung saan siya umupo ilang buwan na. Ang nakalipas, pakiramdam ay nawala na ang lahat. Ngayon, habang pinapanood niya ang paglubog ng araw sa abot tanaw, kung saan nagtatagpo ang dagat at ang langit, isang kapayapaan ang bumalot sa kanyang puso. Naiintindihan na niya ngayon. May mga kasinungalingan na hindi ipinanganak
mula sa purong kasamaan, kundi mula sa kahinaan at desperadong pag-ibig. At ang bigat ng mga kasinungalingang yon, tanging ang mga taong may sapat na lakas ng loob ang kayang magdala. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot. Ito ay pagtanggap na ang mga taong nagkasala sa iyo ay tao rin, marupok at hindi perpekto. Ang sakripisyo niya ay hindi pagkatalo. Ito ang kanyang tunay na tagumpay. Ibinigay niya sa kanyang mga magulang ang isang regalong hindi kayang bilhin ng pera, ang pagkakataong magsimulang muli. Ngumiti si Mateo ng payapa. Hindi na siya ang batang ulila ng pantalan o ang ampon ng mga sandoval. Siya si Mateo, ang anak ng dagat. Ang dagat na minsang sinubok na siyang lunurin ay ang siya ring nagdala sa kanyang tadhana. Ang dagat na nagturo sa kanya na kahit gaano pa kalakas ang bagyo, ang araw ay palaging sisikat sa umaga. Habang papatayo na siya para umalis, may natanaw siya sa di kalayuan. Isang batang lalaki, marungis, payat. Nakaupo ng mag-isa, nakatingin sa mga bangkang papaalis. Sa mga mata nito, nakita ni Mateo ang kanyang sarili. Maraming taon na ang nakalipas. Isang batang puno ng kalungkutan, ngunit may munting kislap ng pag-asa. Huminto si Mateo. Pagkatapos, dahan-dahan, nagsimula siyang maglakad, palapit sa bata.